Magandang umaga sa inyong mga kabiyahe. So itong video nga pa lang to ay sa daily vlogs ko. Exact 5:53 AM in the morning. Ito yung mga lagi kong daily routines ko. So ayan, brush muna. Then syempre habang nagbabrush tayo, titingin tayo sa magandang view. Ayan pala yan. Diba? Napakaganda dito guys. Sobrang ganda dito. Then yan, haligo na tayo dyan. So kailangan natin magbihis syempre. Pasensya na sa taba. So ayan na po. Yan na po yung mga stakan ng sasakyan sa before. Kaya bababa na tayo. Yes. Pero syempre ito yung mga daily routines ko. So ito yung buhay ko. Lagi kong ginagawa araw-araw. Kahit nakakapagod, okay lang. Laban lang. So yan. Dito sa puntong to ay kukunin natin yung susi sa gwardiya. Kasi every time na umuwi tayo sa before, ay kailangan natin ibigay sa gwardiya ang mga susi. Dito sa paglabas sa harapan ng before, makikita nyo yung magandang tanawin sa harapan. Yan. Napakaganda guys. Napakaganda ng Oriental Mindoro. So yan na, pupuntahan na natin ang mga tropa pips nating mga security. Yan. Diba, napakalinis. Hindi na tayo makyat dyan kasi basa pa yung floor. So ayan, hiningin na lang natin ang susi sa kanila. Siyempre, dyan sa point na yan, tinatanong nila kung saan tayo mapunta. Dahil may daily trip ticket tayo, kailangan natin sumunod. Ayan na, pumunta na tayo sa sasakyan. Yan, sa part na yan ay check natin yung sasakyan, yung mga oils, brakes. Yan, kailangan natin yan daily blow bagets. So, para safe tayo kung bumiyahe tayo. Sa part naman na to, nung tapos na tayo mag-check, is we're going to check the tires naman. Ayan. So ang regular PSI nga pala ng sasakyan nito is 35 to 40. So nakita natin yung gulong na yon is medyo malambot. Then dito sa gulong na to okay naman, and this one is okay din naman. So yun, papaayos natin yung isa mamaya. Pero syempre, may pupuntahan lang tayo saglit bago tayo pumunta sa trabaho natin. Check natin yung bahay. Then yan yung motor. Medyo hindi siya nagagamit. Pero swabe yan, manakpo. So yan, kung makikita nyo po, nandito na tayo sa daanan papunta sa Cervera. Incline po siya kasi bundok po yan. Sa tuktok ng bundok may housing, which is yun nga po yung Neo Calapan Cervera. Ang ganda ng view dito guys, hitang-hita nyo naman. Solid, di ba? So sa part na to ay
hindi tayo pwedeng pumasok hanggat wala tayong sticker. Pero dahil non-owner pa tayo, hindi pa sa atin na turn over yung bahay, magpapaalam muna tayo sa CQ na pumasok at para makapunta ng office. So yan, papagilid muna natin yung motor at magpre-prepare. Kasi maghihingi tayo ng permission sa office at para mapuntahan natin yung bahay. Yan ho. So banda dito is ikakat ko po muna siya kasi bawal tayo ng cam. So ayan na, pinayagan na po tayo and may pinapunta muna po silang tao sa Vera, kaya tara, punta na natin. Sa part na yan is malapit na po tayo. Ayan, nakikita na natin si Manong sa gilid. Ayan, siya nga po pala yung caretaker nila dito sa Vera. So inopen niya na po yung bahay. Dahil lang hindi pa na turn over sa atin yung bahay, i-check po muna natin tong bahay. Titingnan natin kung ayos ba. And if may hindi tayo nagustuhan, agad-agad naman nilang aayusin. So yan, ito po sa bahay na to is may CR na rin, then may 2 rooms. So akyatin po natin yung main room. So yan po yung pinaka main room niya. Medyo okay na rin siya, good for starting family. Then ito yung pangalawa. So, dito sa part na to, chinek ko kung pwede pa siyang pa-extendan ng another room sa top. Then, yan, naalala ko na nag-quote kami ng kuya ko na abot siya ng 35 to 50,000. Then, kung makikita nyo, yan yung extra lot ko. Then, dito, balak ko i-extend yung kitchen. Diyan natin ilalagay. At kung mapapansin nyo sa gilid, maglalagay tayo ng garden doon. So, ayan, sa part na to is nagtatanong tayo kay Manong kung anong mga magandang gawin sa mga nakataas na tiles. Pero minimal lang naman yun guys, hindi naman siya problema actually. Madali lang siyang gawin ng solusyon.
Nakat nga pala yung video kasi biglang tumawag yung boss ko and kailangan na namin umalis. Kaya yun, hindi na ako nakapag-video ng pauwi hanggang sa office. Dumiretso na agad kami sa may pupuntahan. So, yan na po. Nakarating na nga po tayo dito sa location kung saan makikita natin yung dalawang bangka ng beneficiaries. Actually, magkaibang beneficiaries yun, pero nandito lang sa location na ito makikita yung bangka nila. So makita natin yung mga kasama natin na nagpapak. Siyempre tutulong din tayo dyan. Sabi ko sa inyo, tutulong naman ako. Ito ay papunta na kami sa tabing dagat para tingnan yung bangka na kakabitan namin ng tracking device. Sa part pala na to ay kung mapapansin nyo, nakat siya kasi kumain kami. Hindi ko na rin binidyohan syempre yung paano kami kumain kasi busy na, gutom na ang mga person. At yan, yung daily routine namin, maglakad papunta sa bangka na kakabitan namin ng BMS or yung tracking device system. So sa part na to ay tanaw na yung bangka rito na kakabitan namin ng tracking device. So yun. So makikita nyo, yan na ho yung bangka. So mas madali siyang kabitan dahil wala siya sa tubig guys, hindi siya maalon. So kaya na nila serya. Punta na tayo, ikot lang tayo guys, papakita natin yung view. Ganito kaganda dito guys. Lalakad-lakad lang tayo. So syempre makulit tayo eh, check natin yung taas kung anong itsura. Pero dahil nangihingal na ako dyan
hirap tayong yumko. Siyempre, alam yan yung matataba. Ayan. Sila, habang nagkakabit ako yung nanggugulo lamang. Ayan, sila sure. Dahil sila ay may proper training, guys. Sa part na yan, bumaba na tayo kasi pupunta tayo doon sa kubo kung saan iniwan natin yung gamit ng kabilang bangka. So, babantayan natin yan. Nasa kubo na tayo. Ayan. Dinouble check ko yung sasakyan kung nakalakbo or hindi, kasi syempre mahirap na. So sa part na to, chinek natin, yan, nakasarado. Then naisipan ko mag-chinelas na lang. So yan. Yan yung pair of shoes ko. Kasi syempre malayo yung biyahe. Kailangan may dala tayong damit, sapatos, and chinelas. So yan, nagbabantay tayo talaga dyan sa kubo. Andyan yung gamit na iba. So tayo na iwan dito. Guys, kung mapapansin nyo, nakat na naman ay sa kadahilan ng sobrang nakakapagod. Madami kaming nadaan ng ibang pang beneficiaries, kaso nga lang hindi available yung mga unit nila. Yung iba nasa laot pa, yung iba naman ay sira pa yung mga unit. So yan. So ito na nga yung day 2. Papunta na ulit tayo sa mga beneficiaries natin na hindi napuntahan at the same location. So bali sa part na to ay na-check na namin yung bangkang kailangan puntahan, pero hindi tayo pinalad, guys, kasi hindi pa nakakarating yung bangkang kakabitan natin ng BMS. Sa part na to, puntahan natin dito yung mga pinuntahan namin kahapon na hindi kasama sa video. So tara. When you call me babe, I love it when you call me babe. I love it when you call me baby. Baby, 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 baby. Ito na nga, guys, papunta namin sa mga bangkang kakabitan namin ng radyo or tracking device. So mapapansin nyo na nasa eskinita tayo papasok. Medyo marumi nga lang sa lugar na to, pero nakita nyo sagana yung mga isda pa rin kahit papano. Pero sana malinis, ano.
Bali kita yung mga isda yan sa video, hindi lang kasi masyado napapansin. So yun, nauna na yung mga kasama natin na pumunta sa bangka. Nag-provide sila ng another bangka. So, makikita nyo, papunta na rin kami sa location. Usually, hindi ako sumasama sa mga ganitong mga part kasi pagod din ako minsan sa biyahe. Then, yan, sobrang init talaga. Sayang gluta. Tanawin guys, solid. Diyan kami pupunta. So yun guys, natapos na namin yung isang bangka dito, pero bumalik kami kasi kailangan namin kumain. Syempre medyo nakakapagod din talaga para sa part nila. Ako kasi busog. So yun, check natin yung isa. Hindi natin binalikan yung isa kanina kasi i-focus natin tong isang bangka na nasa laot kasi sobrang lakas ng alon. Baka pag inabot tayo ng gabi, mas lalong hindi natin siya makakabitan. The girls get crazy, they can't stop the scream, and then you back.
cruiser. Bali, pupunta na sila. Then ako naman, after ko silang ma-witness na makarating sa bangka, ay pupunta na ako sa sasakyan at magpapahinga na rin. Then at the same time, inaayos ko tong video. Yan guys, kung makikita nyo na napakalakas ng alon at napakadelikado nito. Kaya kudos sa mga mangingisda natin na napakagaling. Sobrang sacrifice nila. So sa part na to is hindi kasi umaandar yung makina ng balsa nila, so nagsasagwan yung kasamahan natin. Pero banda-banda yan mamaya tatakbo na rin yun. Hindi lang kasi nasamahan sa video. So yun, nakatulog ako and pauwi na kami this time, and yun lang. Sobrang saya ng day 1 at day 2. Peace out.